General Palparan served the country all his life and chased the enemies of this country. Hindi na consider. Kung na-consider si Pemberton, bakit hindi na-consider? Hindi man lang tinignan. So yun ang gumugulo sa ating isipan. Lalo pag sinabi ng ating Pangulo na let's be fair, anya, sabi ni Roque, the most presidential of all presidential powers is the giving of pardon to anyone na nag-qualify na bigyan ng pardon. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, welcome dito sa ating programa Bullseye News Unfiltered. What you see is what you get. You decide. Ako pong muli ang inyong kaibigan sa live streaming, si Dante Maravillas. Malarito po sa lungsod ng Legazpi Province sa Albay, Philippines. To the world, kumusta po kayo? As usual, yung mga hot topics, yung pag-usapan natin. And gusto kong hingin ang inyong koro-koro. Kasi po, nagka-issue yung mga dilawan to attack the President. Ngayon, hindi ako magbibigay ng aking stand. Gusto ko muna marinig po kayo. Ano masasabi po ninyo dito sa absolute pardon na ibinigay ng ating Pangulo sa yung American serviceman na pumatay doon sa isang bading, si Pemberton? What's your stand, mga kababayan? Kasi binigyan ng absolute pardon ng ating Pangulo. Mamaya, yung full text ng balita, bibigay ko po sa inyo. And the justification of the President. Sabi ng iba kasi, mga kababayan, bakit itong si Pemberton ang binigyan ng absolute pardon? Bakit hindi si General Palparan na naglingkod ng matagal na panahon sa ating bansa, ngayon nakakulong pa rin? Ayun ang mga punto ng ibang mga kababayan po natin. So, with this, gusto ko pong hingin ang inyong koro-koro ngayong umaga with this controversy kasi I think baka, may mga dati ng mga issue na hindi tayo sang-ayon, di ba? Especially itong issue sa lockdown dito po sa ating bansa. And ngayon po, nakomplika. Another thing, mga kababayan, yung sinabi ng ating Pangulo na time to resign for Duque. Alam ko naman na marami sa inyong hindi sang-ayon dito po sa isyong ito. That until now, yung ating Pangulo ay talagang love na love po si Duque. Despite the, obvious mishandling ng DOH Secretary sa ito pong ating pandemonic. And not only that, the issue doon sa PhilHealth. So post your comments, mga kababayan. And yung pangatlong pag-usapan po natin, kailangang mentally, you should be mentally prepared for this. Kasi po, sumang-ayon na yung ating gobyerno para sa trial ng vaccine. And pupunta sila sa mga barangay for, people who would be willing to volunteer themselves para po dito sa trial and error. Pag sinabing trial, that is actually trial and error. Thank you kayo nito. Pag nagkataon, mga kababayan dyan sa barangay, thank you kayo nito. Di ba niya nag-volunteer ka? So yung ating bansa po, actively nag-participate, magpa-participate pala. And I'll give you the news para po ready kayo dyan sa inyong mga barangay. Anyway, pag sumang-ayon po kayo, yun na yun. So kailangan po siguro na malinaw sa atin before tayo po na sumang-ayon. So importanteng malaman ninyo, ano nga ba ito? Ligtas nga ba ito? Okay po, mga kababayan. So, itong ating programa, mga kababayan, ay atid sa inyo ng napakagagandang products from Malaysia, Firmax, Firming and Lifting Cream. Ito po ay gawa sa 11 powerful herbs. Yung gustong bumata, ito yung kailangan po ninyo. Automax Radiant Serum. Pinapahid po sa mukha twice a day. So, pag-usapan po natin yung mga bagay-bagay dito. So, unahin natin si Pemberton. Kung masakit ang loob po ninyo sa mga balitang ito,
We have the same, we have the same feeling. Gayon po. Pero wag tayong magpagamit sa panggagatong ng mga dilawan kasi they're using this issue to attack the government. President Duterte has granted absolute pardon to U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton sa gitna ng public fury over an Olongapo City Court order for the Americans' release before completing his prison term of 6 to 10 years for the 2014 killing of Filipino transgender woman Jennifer Laude. So, palitan natin yung Filipino transgender woman para hindi tayo po parang pinopromote natin yung masama. Tawagan na lang natin sa dating traditional way of calling them bakla. Bakla po, hindi woman. Na lalaki, naging babae. Walang lalaking naging babae po. Wala. Lalaki pa rin siya. Okay po? Presidential spokesperson Harry Roque said there was no need for Mr. Duterte to explain his actions when asked why the President pardoned Pemberton. Hindi na niya kailangan. That is one of the most presidential of all presidential powers. The grant of pardon in parole. Legally speaking, tama din si Roque po. That is, part of the powers of the president. Ngayon, ano sabi ng ating presidente in a televised speech? Sabi po ng Pangulo, Duterte said it was not Pemberton's fault that his good conduct time allowance was not recorded. Kasi kini-question po, ano yung basis ng ating Pangulo? Wala man anyang records na good conduct. Rason ng ating Pangulo, hindi man kasalanan ni Pemberton kung walang record. Kasi hindi naman siya yung magre-record noon. Tama din yung ating Pangulo. Ang may kasalanan niya, yung dapat mag-record, di re-record. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, it is not the fault of Pemberton na hindi na-compute because we should allow him. The good character presumption kasi, wala namang nag-report na Marines na nagsabi, nagwawala siya. Wala. So, good conduct. Naging masunurin siya doon sa kulungan. Sabi ko kay Justice Secretary Medardo Guevara, Executive Secretary Salvador Miljaldea, pinatawag ko sila kanina. Sabi ko, it's my decision to pardon. Correct me if I'm wrong, but ito ang tingin ko sa kaso. We have not treated Pemberton fairly. Yung gobyerno daw, hindi itrinatong tama or patas si Pemberton. Duterte has granted Pemberton, who was convicted for killing Filipino transgender Jennifer Laude in 2014, absolute pardon earlier Monday. Sabi po ng Pangulo, kaligaya ko na lang na magpakulong ng mga buang, mga gago. But if there is a time where you are called upon to be fair, be fair. Be fair, sabi po ng ating Pangulo. Ngayon, sabi mo, Duterte, fair ka ba dyan sa mga dorogista? Be cruel, be cruel. POTA nila. Sinabi ko noon, let's see kayo. He continued.
Ngayon, mga kababayan, ano yung masasabi po ninyo dito? To the mind of the President, tama po. To legally speaking, he has all the powers. Presidential power po yung pagpardon. Ngayon, siyempre, yung ating mga kababayang Filipino, hindi mo maiwasang magtanong, bakit of all people na nakakulong, ito pang Amerikanong pumatay sa isang Filipino ang binigyan ng pardon? So, hindi mo maiwasan. Lalo na yung iba, makikita mo may punto naman yung it's valid yung pagki-question. And I think, pati yung mga dilawan, ito yung sinasabi nila. Bakit niya ganon? Of course, yung mga dilawan, hindi magsasabi, tulad ng sasabihin natin ngayon, kasi kalyado nila, yung nagpakulong sila pa nga, yung grupo nila, nagpakulong kay General Palparan. But for us, ito yung nasa isip natin. Ito yung gumugulo sa ating isipan. Why of all people, this American murderer ang pinardon ng ating Pangulo? Anong weight nun sa ating bansa? While yung naglingkod, mga kababayan, ng matagal as a general, pinakulong ng mga kalaban ng gobyerno, General Palparan, di man nga lang kinausap ng ating Pangulo. Di ba? So, yun ang masakit. General Palparan served the country all his life and chased the enemies of this country all his life. Served as a congressman. Then, comes now the order of the court to arrest. O di, siyempre, nakakulong ngayon. Hindi na consider. Siguro magaan-gaan yung pakiramdam ng mga kababayan natin sa buong Pilipinas kung si Pemberton, okay, sabi, may nagsabi sa atin dito kanina, tama po ba yon? Narinig ko na rin yon, na yung family kasi, nagpabayad na raw. Sa bagay, parte yon sa naging desisyon ng court. Kasi, anong tawag doon sa, civil liability. Yun ang tawag doon. Then, tinagap din yung bayad. And ngayon, nag-serve na rin ng kanyang sentensya. Kaya lang yung maximum na 10 years, hindi pa daw. Na-consider for pardon, presidential pardon. Kung na-consider si Pemberton, bakit hindi na-consider? Hindi man lang tinignan. Oo nga, ito naglingkod dito sa bayan. Ito naglingkod din sa bayan, hindi sa bayan natin, sa bayan nila, sa Amerika. Di ba? Yung interest ng Amerika dito sa ating bansa, kaya napunta siya rito. Pero binigyan ng presidential pardon, absolute. Hindi man lang kino-consider. So, yun ang gumugulo sa ating isipan, mga kababayan. Lalo pag sinabi ng ating Pangulo na let's be fair, anya. Lalong sumabog sa muka
lalong sumabog sa mukha ng ating Pangulo yung kanyang sinabing, let's be fair. If you are fair, Mr. President, with this guy, Pemberton, an American serviceman, serving America, and killed our compatriot. You want to be fair? Okay, let's be fair, sabi mo. What about a general serve our country for so long? Di ba pwedeng gamitin natin yung inyong, sabi ni Roque, the most presidential of all presidential powers is the giving of pardon to anyone na nag-qualify na bigyan ng pardon. Ayun lang po mga kababayan ang gusto kong, bala na kayo. Gusto ko pong sabihin ngayon, baka Mr. President, kung nanonood po sana kayo at siya kayo mga Amerikano, pinardon po ninyo. Anong rason yung Filipino general? Hindi ninyo tingnan man lang. Ito ba naging mabuti yung pag-ugali nito doon? Di ba ito naninigaw ng mga gwardya? Naging masunurin ba siya kahit general siya? Pero hindi nag-abuso. Good conduct. Okay. Ilista ko rito. Pemberton, absolute pardon. Number 1. Okay, kung gusto mong number 1. Number 2, Palparan, absolute pardon. Tingin ninyo. May iba pang kwan po? May iba pang sa tingin ninyong pwedeng bigyan ng absolute pardon? Senator Laila de Lima. Hindi pa man umaamin. Hindi man umaamin. Pag hindi umamin ng kasalanan, walang pardon. Tuloy. Tuloy ang pagkakulong, mga kababayan. Tingnan nga natin yung mga reaction sila dito para Nick Borromeo, amin mo na si Dilimao bago mapardon. Romeo Podador, 4 million kasi binayad ni Pemberton sa pamilya ni Bakla Coyadan. Nagpabaya sa kaso, nasilaw sa pera. Naisip kasi po, alam po ninyo, minsan, hindi mo din masisi yung pamilya. Sasabihin ng abogado. Ganon yan eh. Alam mo, wala na din tayo magagawa. Patay na yung anak mo. May offer yung kabila. 4 million. Siyempre, yung abogado din doon, alam nga naman walang nag-offer ng 4 million. 10 million yun. Hindi pa, biro ko lang. Legal fees or may percentage siya natural. Ngayon, ganito. Kickback. Hindi man po. Hindi man kickback ang tawag nila niyan. Percentage sa mga negotiations. Percentage. Panyero, sabi ng ng abogado ni Pemberton. Panyero, ganito, alam mo naman, siyempre, kailangang iparating ko ito, abogado ako ng kliyente ko. Kaysa naman humaba itong usaping ito, anyway, wala na tayong magawa, patay na, hindi mo na mababalik yung justice. Anyway, nakulong na niya Panyero. Nag-serve na rin ng kasalanan niya. O ngayon, yung kasi, halimbawa, 10 years, yung sentensya, nakikiusap naman ito na makabalik na lang siya doon sa
kanilang bansa. At yung buhay niya, nagsisi na rin siya eh. Nabigla daw siya eh. Na napatay na yung ano. Nagsisi na rin siya, Panyero. May offer yung family. 4 million. 4 million na lang, 4 million. Huwag na natin sabihin na 10 million or 6 million, 2 million. Doon na lang tayo sa 4 million. O ngayon, Panyero, sabihin mo sa ano? Anong kwan mo rito? Okay, Panyero, sasabihin ko sa family kung okay sa kanila. Pag hindi okay, Panyero, sasabihin ko rin sa iyo. Ganon. Pagdating doon ng abogado ni ni Laude, yung bakla, iba na yung statement ng ano. Ang tagal pa na yun. Yung mandami pa akong mga kliyenting iba na dapat nakafocus doon ito na matagal. Madam, may offer po. Pero bala pa rin kayo. May offer po yung kabilang panig, 4 million. O ngayon, kung gusto mo, settlement na lang tayo. Pero kung mabigat sa kalooban ninyo, inirerespeto ko. Sabi ng pamilya siguro, ganito. Hindi niya hustisya. Kailangan kong hustisya. Sabi ng abogado, tama po kayo. Kailangan talang hustisya. Kaya lang, di mo naman maibabalik. Patay na yung anak mo. Kaysa naman wala ka. Wala kang makuha. Mamili ka. Hustisya o zero. Nakakulong naman. Nagsisi na rin. Wala na tayong magagawa. Pag-isipan mo, misis, after several months or weeks siguro, hello, attorney, okay na? Napag-isip-isip namin, napag-usapan namin ang family, tama yung sinabi mo. Ganon lang po yon, mga kababayan. Ngayon, because of that, siyempre, nasa records yung comes now the application for pardon. Siyempre, yun ang gagawin ng abogado ng kabila ni Pemberton. Nakita ng Pangulo, nasa kamay ng Pangulo kung gagrant siya yung absolute pardon o hindi. Medyo lang, iwan ko sa inyo. LLB Asa, Sir Dan, walang makakakuha ng mga gold sa Pinas. Gagamitin ni Lord Jesus Christ sa pagpatayo ng kanyang kingdom dito sa ating bansa sa loob ng 1,000 years. Kahit si Marcos, hindi magagamit yan. Teresita Salazar, watch and wait, look above. Our redemption is near. Tama po kayo. Ngayon, dito tayo sa isa pang kinakagalit ng ating mga kababayan. Duterte tells Duque, this is not the time for you to resign. Paano yan, mga kababayan? Until now, yung ating Pangulo, kumbinsidong-kumbinsido kay Duque. So, una, yun ang medyo nagpapasakit sa ating dibdib. Una yung the way this government is handling the pandemic. Pangalawa, mga kababayan, yung sa PhilHealth na sangkot itong si Duque. Pangatlo, mga kababayan, si Pemberton. Kaya dumami ng dumami. You see, President Duterte has refused to let go of Health Secretary Francisco Duque. In a televised speech Monday, Duterte told his appointed Health Chief Secretary Duque
This is not the time for you to resign. Matindi. I have heard stories about you're going to resign. I have full trust in you. Ang akin lang naman diyan, yung korupsyon. Mr. President, yun na nga po ang inaasahan namin sa inyo. Because you are campaigning against corruption. Napakalinaw po ang tawag doon. Napakalinaw po ang nakikita naming uling sa kamay. May uling sa kamay at sa mukha. Si Duque. But you are telling us otherwise. There is an investigation going on. Let it be. If you're not guilty of corruption, ang kalaban ko lang korupsyon. Mr. President, pasensya na po ninyo. Kayo din ang may sabi. If you are not guilty of corruption. So, iwan ko kung tama yung aming reading sa inyo, na if you are not guilty, okay. But what if he is guilty? Tama ba ang aming understanding, Mr. President, that you will let go? Hello po. Ay, opo, ma'am. Ay, ma'am. Live kasi po ako. Kausapin mo na yung anak ko. Hello, ma'am. Live kasi po ako. Kausapin mo muna yung... Apa. Inquiry, kuya. Yun po ang aming reading, ano? Sana tama. There is an investigation going on. Let it be. If you are not guilty of corruption, kasi ang kalaban ko lang yung corruption. So, ang ibig sabihin po, if not guilty, pag guilty po, you will let go of the Health Secretary. Sana po itong statement po ninyo, mahal na Pangulo, hindi na ngangahulugan na, depende sa interpretation po natin, to other people, ito yung tinatawag na wala pa anyang resulta ng wala pang resulta ng investigasyon, nilinis mo na. Hindi man po ganon ang reading ko nito. If not, guilty nga eh. Pero to people, at a glance, nilinis na niya ng conclusive kaagad. Nilinis na niya ng Pangulo eh. Sinasabi niya na, if not guilty. So, baliktad yung interpretation. Because of perception, mga kababayan, na nabuo sa ating isipan as a result of the investigation na culpable si Duque. As stated by the senators and congressmen and of the witnesses, na si Duque, siya mismo, mga kababayan, ang leader ng mafia. For 11 years, walang naipakulong si Duque. So malinaw. Yung mafia, nag-operate for 11 years na wala siyang ginawa. Ano yon? Doon pa lang po, makakakonclude ka na ikaw yung head, ikaw yung board chairman, pirma ka ng pirma ng ganito, di mo binabasa. And for 11 years, wala kang ginawa na tawag doon, na-drain yung pondo ng
by command responsibility na lang, sabihin pa natin wala siyang direktang ninakaw. In his watch, mga kababayan, nangyari ang lahat ng itong nakawan. Ano yon? Walang corruption doon. You allow corruption to operate. Wala kang kasalanan doon. Parang, mga kababayan, di ba? So yun, Mr. President, mahal na Pangulo, ang punto lang po namin. Pero yung statement po ninyo, nire-respeto po namin. Kahit hindi namin gusto. This is democracy. We respect that. The President was referring to the investigation led by the Department of Justice on the alleged corruption in the Philippine Health Insurance Corporation. In response, Doke thanked the President for his continued trust. Ito yung nakita po ninyo. Doke, who vowed to clear his name, has since dismissed the committee's findings as baseless that were made on mere allegations alone. Mga aligasyon lang daw po. That is why, itong statement na to, normal din ito kay Doke na aligasyon lang yan. Ganon ang nature ng mga tao dito sa Pilipinas, especially our officials. Unlike in other countries po, suicide na po ito. Itong kahihiyan na to, suicide po. Kung Japan ito, South Korea, nag-suicide na to. Kaya lang dito po, pakapalan ng mukha dito po. Kaya, isa lang yung nag-suicide dito sa atin. Si Reyes lang po yung medyo manipis yung mukha. Pero all the rest, lahat makakapal ang mukha. So tama yung recommendation ng Senado to file a case. And the recommendation of the Congress, yung grupo ni Marcoleta, to file a case so that the court would determine kung ito po mere allegations lang o there is weight doon po sa mga akusasyon. Yun na lang po ang ating punto. Oy, hello Madam Elizabeth Levy, nanonood sa atin ngayon. Ang tapang ng hiya ni Doke Serdan, nakakagigil. So hayaan na po natin, mga kababayan. Paano yon? Ganyan yung trato ng ating Pangulo. Wala pong nakikita eh. Wala niya akong nakikitang mali. It is not your time to go, to resign. So, yung ating teorya yata, medyo malapit. The President is, wala na sa... And my wild guess could be, he was injected with an AI vaccine. He is being controlled like a robot by the cabal. Kasi po, pag bawala si Doke, mahirapan sila. Baka niya i-appoint dyan, hindi natin tuta. Para ngayong sinabi, mga kababayan ng isang nag-comment dito, parang, sabi ko, malapit din sa katotohanan. Mr. Maravillas niya, di kaya si Doke, kasama siya sa package, sa mga kondisyon na dapat wag, kasi agent siya eh. Huwag dapat siyang papalitan. With this pandemic, nakakasa na siya eh. And Doke is their man in this country. And it is included in the
package. We will release to you the loans from the World Bank. Basta intact yung IATF na the original IATF. Kasi doon na kami nakakonek eh. Malamang. Pag hindi kasi, yung operation ng kabal dito, madidiskaril, mababago. Tulad ng yung rineject lang ng Belarus President. Ano sabi ng Belarus President? No. Hindi kami uutang pag ganyan yung kondisyon ninyo. Gusto ninyo, pautang kami. Tutulong kayo. Pero may kondisyon, i-lockdown ang bansa. Hindi. It will just destroy our country. Kung lockdown yung kondisyon ninyo, inyo na yung tulong ninyo. Yung loan, hindi kami utang. Yun ang Belarus President. Kaya lang dito po, paano yan? So, hindi malayo. Hindi ko sinasabing yun na. Hindi ko sinasabing ganyan. Analysis lang po ito, opinion, na hindi malayo sa katotohanan. And that could be the reason. That is an explanation. That could be a valid explanation why the President cannot touch Duque, despite all the allegations, hindi niya magalaw. Eh sige niya, magutom kayo, hindi kami re-release, tatanggalin ninyo siya. Pagtakpan mo na lang anya, kasi nasabit, tutulungan ko kayo. Tingin ninyo. Basta niya, huwag mong gagalawin kasi yung operations natin, malalagay sa problema. Pag pinalitan mo yan, siya ang head ng And that explains, mga kababayan, why the President told us in his one of the, the previous, tawag doon, meeting, si Duque ang batas dito, siya ang masusunod yan. Ganun. Siya. Sana mali po ako, Yun din ang gusto ko, sana mali ako. Kasi pag tama ako, malala. Malala ang mangyayari sa ating bansa pag tama yung aking mga kuro-kuro. So I wish mali po yung aking sinasabi. I wish that. I sincerely wish mali yung aking analysis, mali yung aking guess. Sana mali po. Okay po, mga kababayan. Ayaw ko ng ganun eh. Kahindik-hindik ang future natin pag ganun. And in fact, sabihin ko sa inyo, ito yung susunod natin na topic. Philippine talking to other vaccine makers. High COVID-19 barangays take part in vaccine trials. Tingnan ninyo yung barangay ninyo. Kung ang barangay po ninyo, lahat ito buong bansa, kung ang barangay po ninyo, mataas ang kaso ng COVID, you will take part in the vaccine trials. Ngayon, ang tanong, pwede bang mag-refuse? Kasi this is a trial and error. You will become a guinea pig. So, yung bakunang gagawin po nila, itatry sa inyo na barangay. Remember, sabi ng mga doktor, kaya yung warning ng mga doktor sa Amerika, lalo na si Butar, ang hindi ko na niya maintindihan kung bakit itong bakuna sa COVID, itatry sa tao,
Mona, di ba dati sa RAT, Mona? Binamadali nila. Ang dating, that is the standard operating procedure, is OP. The standard operating procedure, you try it first sa RAT. Ano pa nga yung ginagamit nila? Other than RAT? Nang tawag po, guinea pig. Pero ito po, diretso sa tao. Payag kayo? O ito, parang kayo. Basahin ko po. This is the news today, September 8. Philippine Star. Recipients of the COVID vaccines under the Global Solidarity Trials will be selected from the barangays with the highest cases of coronavirus disease. Saka, yung bansa natin po sumali sa Global Solidarity Trials. Sabi ko sa inyo, this is the unification of all the world, in which the President siya mismo ang tumutulak. This is among the protocols approved by the Philippine government for the vaccine clinical trials. Sumali tayo, pagkatapos inapprove natin, nila pala, yung gobyerno natin. The approval of the recommendations of the Sub-Technical Working Group for Vaccine Development is contained in Interagency Task Force for Management of Emerging Infectious Diseases Resolution number 68 issued last September 3. Ang nagdidesisyon po ay ATF lahat. Ang nakapagtataka, no one from among our senators and congressmen questioning this one. Tahimik lahat. Tayo lang ang nag-iingay. Tayo lang. Mabuti na lang may ibang mga grupo and sabi, may mga doktor na, I appeal to you, doctors, of this country. Speak up before it's too late. Talk to your colleagues in America about all this. Siguro naman aware kayo doon sa mga doktor na rinistrict ng YouTube at Facebook. Kung aware kayo doon, I think may grupo yon. If I may suggest, madali lang mag-communicate ngayon through internet. Para po makapaggawa kayo ng tamang aksyon. Pag hindi po, this is total surrender of all our rights to live and to rights to life and to live. What if in the trial papapirmahan ganyan? Kaya nga trial eh. It is a trial and error. Yun ngang dingbak siya po. Hindi na yun trial ha. Actual na yun. Tapos na yung trial. Na disgrasya pa yung mga anak natin. Ito pa. Yun nga, matagal na yun. Matagal nang pinag-aralan nila. And the safety was, assured. It was certified as safe. Ano nangyari? Pag-isipan po ninyong mabuti. Kaya ito po, sinishare ko po sa inyo. Under the approved protocols, the HUDAS, hindi ko na siya
Alam na ninyo kung sino yung Judas. Solidarity trial will be prioritized in the assignment of trial zones. So mag-identify po sila. This is, mga kababayan, an initiative mismo ni Judas. Judas Solidarity Trial ang tawag. However, independent trials by pharmaceutical firms would not be deprived of trial sites. Vaccine recipients under the Solidarity trials will be recruited from top 5 to 10 barangays reporting high COVID cases. Kaya, alamin na ninyo, kung ang barangay ninyo po nasa top 5 to 10, diyan po, yan na barangay ninyo, yung mga residente po diyan, magiging ginipig. Sabi ko sa inyo. Based on the attack rates per 1,000 population per barangay, the data will be provided by the Health Department's Epidemiology Bureau. Regional Health Development Offices will monitor the database of all trial participants. The Epidemiology Bureau, meanwhile, will manage the database which will include participants' details. Trial sites will be at the barangay level and randomization will be by households. The resolution read. So by random, matsambahan ka sa random. Ang tanong po rito, can you refuse? Na-random ka, ikaw anya, dito kasi malaki yung kaso dito. Mataas yung kaso. O ngayon, sa random, lahat ng residente rito, palabunutan na lang, pak, op! Ikaw na. You will become participants, mga kababayan, sa trial. Ano hindi ko maintindihan, mga kababayan, bakit sila kukuha sa mga tao sa barangay? Bakit isusugal natin ang mga tao sa barangay? Dati na nagsabi yung Pangulo, ako anya ang mauna o matras yung Pangulo. Kaya nga po, pag-isipan natin po ito na mabuti. Kasi kung ako ang tatanungin ninyo, ang tama po na gawin ganito. Kung talagang pinupost nila yan at sila naman ang naniniwala sa DOH, pamilya po ng mga taga-DOH, kasi sila po nasa front line. Pabalik-balik sila galing sa trabaho, tapos sa bahay nila. So, naging, tawag doon, prone to infection. Yung mismong pamilya nila, bakit hindi na lang i-volunteer ng mga taga-DOH? Yung mga sarili nila, mula kay Duki, at sa lahat ng mga kurakot sa yung mga lahat ng kurakot sa PhilHealth, iyo na muna ang i-volunteer natin. Wala akong question doon. But to put in danger for this trial, kasi trial nga siya eh. Trial in error. Testing. Sa testing po, marami yung mali sa testing. Yung testing nga ng swab, daming mali. Kaya riniswab ni yung pampagobernador, nag-positive ba niya? After 3 days, negative. Ito pang bakuna, mga kababayan.
Wala akong angal sa testing po nina kung gusto nilang solidarity. Sila naman yung nag-approve. All the members of the IATF, the families of the IATF members, some of them na COVID na, tulad ni Anyo, bakit hindi sila mag-volunteer na sila po ang front lines? Bakit yung mga residente sa barangay, kasi may kasong mataas, yon ang ilalagay nila? Tama ba yon? Hindi man po sila nasa front lines? Nasa receiving end sila? Sabi ko sa inyo, I think people should petition the government. Kasi po, yung mga congressmen natin, sarado ang bibig. Sabi nga sa Bicol, garinato gaana. Ano man Tagalog doon? Natugaan? Parang napangakuan na. Ano kayang pangako? Walang magsalita. Even our senators na matatabil. You are the representatives of the people. Ako, hindi man ako representative ng tao. Kayo dapat ang nagsasalita. Iwan ko sa inyo. Sa household census will be obtained from the barangay to identify the residents of the area. Transient residents will be discouraged from joining the trials unless they can show proof that they will be staying in the trial site for the next 2 years. Inuunti-unti po tayo. Sa Amerika po, alam po ninyo, November 1, they will start. At sino po yung The military, the armed forces. Sabi ko sa inyo, sisindakin po tayo rito. Tanong ko sa inyo, can you refuse? For outbreak situations, the Hudas Solidarity Trial Vaccine teams can move into affected barangays as long as there is no ongoing independent clinical trial in the area. Imagine that. Binigyan sila ng karapatan to move their teams in this country. Yung Hudas na mismo, bakit sila? Wala na tayong mga health workers dito? Di kayo nagtataka? Sabi ko sa inyo, because of this pandemic, the sovereignty of this country was already surrendered to the global power. Sabi ko sa inyo, wala na po tayong gobyerno. Hudas na po ang nagpapatakbo sa ating bansa. Hudas. Ito mismo ang confirmation, itong balitang ito. Sila pupunta sa barangay. To address recruitment shortfalls, the deficit can be addressed by other barangays with faster recruitment to meet the total target sample size. The Interior and Science Departments may sign memoranda of agreement to authorize the deployment of vaccine clinical trial teams.
Close coordination with the LGU for zoning in barangays will be made. The barangay should be informed to prepare for immunization in case there is an outbreak. There should be a meeting with the city health officers to discuss the data needs in consideration for recruitment. Sabi po sa resolusyon ng IATF. Due to mobility restrictions, alternative modes of follow-up should be adopted, like the tapping of barangay health workers or local barangay volunteers and the use of mobile phones for reminders. The Subtechnical Working Group has also proposed the creation of a separate Subtechnical Working Group on vaccine procurement. The procurement group will be led by the Budget Department and composed of Health, Finance, Foreign Affairs, Interior, and Trade Departments, the Philippine International Trading Corporation, and the National Economic and Development Authority according to the Subtechnical Working Group's proposal. Nasakop na po tayo. In all the branches of the government, under the command, mga kababayan, ni Tedros. And we gladly, willingly surrender all our powers that you cannot resist them. But Filipinos should not pin the hopes on supposed coming launch of new vaccines, according to the DOH. Our countrymen must understand the process that we are doing in finding a vaccine against COVID. Kita ninyo. They're not looking for cure. They're looking for vaccine only. They're not excited to look for cure. Ano yung sinabi natin nito, mga kababayan, noong panahon? Noong mga nakarang araw? The simple reason for this: kung medicine po ang papagkaabalahan natin, ang infected po dito sa ating bansa, ilang milyon? Ayan mga. Tapos yung active. Walang negosyo po kasi sa medisina. Walang negosyo doon. Ang negosyo po sa bakuna, kasi ang babakunahan po healthy people, and they're just targeting kung ilan. 60 million ang target po nila. The first wave, 20 million. Tapos yung sunod, the remaining of the 60 million target. So more than half of the population will be inoculated. In the Philippines, mga kababayan, right now, ang total cases, 239,000. So napakaliit. You compare 239,000 infected, di ang ibig sabihin doon, 239,000 lang ang kailangan mong bilhin na gamot. Tipo? O hindi ka man siyempre bibili ng exact, paabong kagawin mo ng 10 million. What is 10 million to 60 million? Kasi siyempre pasiguro. Yung naka-recover na hindi mo na kailangang gamutin, 185,000. Dilogi yung negosyo sa medisina. Kita ninyo? Now you understand why they are pushing for vaccine, because they are targeting healthy people all throughout the world. Now, why they are targeting healthy people? Your guess is as good as mine. Ang objective po kasi nila nakasulat sa bato. Doon sa Georgia Guidestone, ano nakasulat doon?
the population must be in perpetual balance to nature. Ilan daw yung in perpetual balance? 500 million. Sabi ko sa inyo. Napakalinaw, mga kababayan, this is all about population control. At yung population control, mga kababayan, hindi man po tinatago nila yon. It is part of the, tawag dito, vision and mission ng population, ano nga ang agency yon? Diyan, population. May agency yung population. Ay, mga kababayan, ano nga yung agency ng gobyernong population? Dati kong guest nga lagi sa program yun. Ano yung opisina sa... Hindi PSA, Population Commission. POPCOM. Di man po tinatago nila yung Population Control Program? It is taught in universities and colleges. Ay, maraming salamat po, Magno Abrenica. Sir Dan, salamat at di ka po tumitigil sa pagpapaliwanag. Talagang nangabahag ang mga buntot na mga opisyalis natin. They're hostage by the global cabal. Di ba po, tinuturo sa amin, sa inyo, tinuro sa school. May PopEd, Population Education. That we have to control the growth of the population because it affects the living condition ng mga tao, ng pamilya. So the population reduction is, is not a new issue, a new thing. Noon pang panahon yon. Ngayon, more than 7 billion na po tayo all throughout the world. That is why they are intensifying their campaign for population control. And this created crisis, pandemonic, isa lang po nilang tool ito. The saving lives slogan, hindi man po yan totoo. Baliktad po ang ibig sabihin nila ng saving lives. Kasi po, kung totoo ang saving lives na sinasabi nila, it should not be the vaccine ang pinopost nila. It should be the cure. The cures are being ridiculed by them. Tingnan ninyo, pinagtatawanan nila si Pabunan. Yung traditional cures, they rejected. Discredited, mga kababayan, no less than by yung laging nagsasalita na nagbibilang. Ano sabi noon? Nag-advisory pa, official advisory. Iwasan daw yung baka daw mapaso. Yun lang ang issue ninyo doon. Ang kala ninyo sa mga tao, tanga, na pag nagpakulo ka ng tubig, yung kamay yung, ilolob-lob yung mukha niya doon. Sabi ko sa inyo. Why? Kasi, sinusundan nila yung script ng Judas. Napakalinaw. Judas ang nagpapatakbo, mga kababayan, sa ating bansa. Our countrymen must understand the process that we are going. The process is not easy. So we would like to temper the expectation, sabi po ni Bergerie. She noted that for instance, the conduct of clinical trials alone usually takes at least 6 months. And the government has to negotiate with the manufacturers. We're having different discussions with vaccine manufacturers and also with other governments so that we can better position our country and population would have adequate vaccines needed in time. Desidido po sila.
mga kababayan. But they do not want to offer themselves to become guinea pig. They do not want. Target nila, mga tao sa barangay. They said they will do the clinical trials here in the Philippines because they are well advanced with the phase 3 clinical trial. And accordingly, by the end of October, their phase 3 clinical trials will be finished. Bergerie said most of the discussion centered around confidentiality disclosure agreement. They asked if we can give an estimate for pre-ordering this vaccine. Yung mga pakagat ba? So there is confidentiality. Bakit confidential po? Most confidential po, masasama kasi. Kaya, sikritoan niya natin muna ha. May confidential agreement. The official added the government agencies will have to discuss the limitations of pre-ordering without the products yet, as provided by law. Mga pakagat po sila. Meanwhile, Senator Bongo said the government must make sure vaccines for COVID-19 are accessible and affordable to the poor and vulnerable groups as the country participates in testing of various vaccines. Yan po, very active, mga kababayan, si Senator Bongo. Senator po, baka naman po pwede yung family mo muna. Your family, your staff, your colleagues in the Senate. Kasi po, kayo mga frontliners kayo. Baka naman po, pwede namin pakiusap sa inyo. Kasi, you are our leaders. You have to lead us. Hindi yung kayo yung leader, kami yung leading, kami yung nangunguna. Bakit una kami? Kayo yung gustong mauna eh. Manguna. Dapat sa lahat ng bagay po, senators, kayo ang una. Problema po natin, pagdating na rito, kasi we know, may peligro. You know, may peligro ito. Eh, yung dingbak siya eh. Napakalinaw ang nangyari. Gusto ninyong mauna yung mga tao. That's unfair. Okay na sana yung sinabi ng ating Pangulo na mauna siya. Sabihin po ninyo sa ating Pangulo, wag na siyang magbago ng isip. Mauna na siya. Kasama po kayo kasi close po kayo sa ating Pangulo. O the family. First family. Para po maniwala yung mga Filipino na okay po ito. Okay po? Kayo po mga senador, kayo allocate ng allocate. And all the IATF members, kayo na muna mauna. Kayo dapat ang gawing guinea pig kasi leader kayo eh. Di ba? Leader kayo. Kailangan kayo ang unang maligtas dito sa COVID kasi as frontliners, many of you, mga senador nagka-COVID, para hindi na po maulit. Ayun nga, si Bong Revilla, di pa nakakalabas, na-COVID yun, tapos naging pulmonya. Si Anyo, 2 beses na na-COVID, hindi man mamatay, buhay pa rin. Oh. Baka matatlohan, i-volunteer na ni Anyo. At buong pamilya niya para lahat sila pwedeng lumabas, protected ng bakuna. Mauna na muna po kayo. That is the rightful thing na dapat ginagawa ng leader. Kayo ang dapat mauna. Para yung fiesta sa fiesta, di ba? Yung kagbahay, tama yon, kagbahay. Yung may-ari ng bahay.
pupwesto siya ng niloto. Sino yung unang titikim noon? Di ba yung, oy, sasabihin niya doon sa kusinira, sandali, kakahiya. Baka yung one maskad. Maalat. Yung timpla mo, baka hindi masarap. Tikman ko muna. Okay na. Ilabas na yan. I-serve mo na. Ganon dapat as father. Kami dito, pag may bisita kami, ayusin mo yung pagkain, yung presentation. Dapat, ano ba yan? Ayoko ng luma. Alisin yan. Sa atin na lang yung luma. Lahat bago sa tao. Kasi, may masasabi sa ating yung luma, pinakain sa amin ni Mr. Maravillas. Yung pinakain sa amin ni Mr. Maravillas, maalat. At sobra naman asin. Di ba ganon? Yon ang ugaling Filipino. Pero dito sa vaccine ninyo, baliktad yung pag-ugali ninyo. Nauna kami. Di pa nga ninyo natikman. Kung baga ligtas. Ulitin ko po. Mahal na Pangulo, napakaganda na yung sinabi ninyo. Ako ang ginipig. Para naman, di kayo natatakot na baka hindi ito ligtas. Ako na muna. Then, sabi ko po sa inyo, mahal na Pangulo, seryoso na po ako dito. Kasi ano pa man, pinalabas mo si Pemberton, love na love mo si ano. Kaya hindi na po ako magbibiro. Diretso mo na po, mahal na Pangulo, love na love mo si Doki. Tapos, lockdown ka ng lockdown na ating bansa. Ayaw mo makinig sa sinasabi ng mga tao na nahihirapan na po sila. O ngayon, you believe in the vaccine? Mauna ka po. Isama po si Lomi. Kasi ayaw naman namin kay Loming to make over in kaso magkapalpakan. Sama mo si Lomi at lahat ng staff niya, sama mo si Barry. Si Barry Cos, yung daldal ng daldal. Then isama mo na rin si Bongo kasi gusto maglingkod ni Bongo eh. Para protected po ng ligtas na vaccine na kayo mismo ang nakatry. Hindi, wag kami. Wag kami po. After 1 year na po kami, ma-volunteer po kami pag after 1 year. Na hindi po kayo nangisay, walang nangyari, walang nanamatay sa inyo. Pwede na kami. Ubusin yung senador, congressman, gobernador. Sila yung nasa front lines. They should be protected and you are the believers of the vaccine. Kayo ang believer ng vaccine. Kayo ang lumaklak ng vaccine. Yon ang punto ko po sa madaling sabi. You believe that this country will be saved by a vaccine. Wala nang ibang savior. Vaccine na lang. Hindi na pinag-usapan ng gamot. Kung gano'n naman pala ang inyong paniwala, Mr. President, kayo ang una. Your whole family. Sama si Bongo. Mga senador, boss, pati si Pacman, isama na rin, di man nagsasalita si Pacman eh. Anyway, yumama na din siya eh. Okay? Christian si Pacman, di man magsalita. Sama mo na sa Mami D, isama din. Lahat ng cabinet members, the official family of the president. Lalo na itong IATF na huwag ninyong isama si BBM. Siya yung pwedeng hindi man siya, hindi man nasa front. Hindi man po si BBM frontline. Hindi na siya senador. Di ba? Hindi na siya senador. Ay, Madam Amy, huwag kang sasama dyan. Di ka... Sayang yung ginto. Hindi pa. Huwag, Madam Imelda. Kasi hindi pa natutupad yung the last will.
Ah, dito natin makikita, patunayan ninyo na naniniwala kayo sa bakuna. Gusto ninyong itulak ang mga tao. Doon ako hindi kumbinsido sa mga... Buti pa sa Amerika po. Mismong si Trump ang nagsabi. Sabi ni Trump, ito, based sa aming experience, ito, this case of a child vaccinated. After 2 weeks, naging autistic. So si Trump, ayaw niya. That is why, yung Judas, iniwan niya. Kita ninyo? Yan ang totoong leader. Pag nakita niya, hindi niya ito. Ito, instrumento to ng mga ulupong na kalaban ko na may aha sa likod. Hindi ko pwede. Hindi ko ipapahamak ang mga Amerikano. Hindi ko ipapahamak ang ating bansa. Kaya nilalabanan itong mga Democrats pala. Nilalabanan niya yung Democrats. Kaya kayo dyan sa Amerika, mangingialam na rin po ako kahit ako hindi botante. I appeal to my viewers all throughout America. Please support Trump. Pag hindi, it is a choice between heaven and hell on earth. O, nasa sa inyo yan, mga kababayan. So, that ends our discussion with that facts, with that story, mga kababayan, na sinare ko sa inyo. At yung ating paliwanag, bahala na po kayo. Ano po ang inyong magiging posisyon? Ang buhay po ninyo, buhay ninyo yon. Pag inasa ninyo ang buhay ninyo and future ninyo sa gobyerno, iwan ko lang. It is your right to protect your life. It is your life. And it is not theirs in your life. Pag-aari po, not of the government, of anybody else. Pag-aari po ni Lord. At ibinigay sa inyo. Kaya may karapatan kayong proteksyonan niyo yung buhay ninyo. Buhay natin. Kung gusto nila, di man natin sila po pipigilin. Ako hindi ko pinipigil sila. Pero yung style nilang bulok na uunahin yung tao, ba't mo uunahin yung tao? Hindi pa nga sigurado? Di pa nga na-trial sa rat? Sa tao na? You see? Di pa nga na-trial sa inyo? Dapat yung mga taga-pharmaceutical, sila mismo, itry ninyo muna sa sarili nila. Negosyo nila yun. Tapos itatry mo sa iba. Itry mo sa sarili mo. Di ba pag nag-manufacture ka ng food, you will taste it kung masarap sa iyo at healthy nga. Inom ka, ayo, maganda to, masarap. Parang ito, before namin in-offer sa inyo ito, sa amin muna, trinay ko. Sabi ko, ang ganda pumugi ako. Bumata ako, pumugi. I-offer ko nga. Kaya po, yung mga ito, sabi ko doon sa mga members namin dito, before ka nito mag-offer sa iba, gamitin mo muna. Anong ikikwento mo? Sinong maniniwala sa'yo? Di ka man nagagamit. Pag naging maayos sa'yo, hindi malayong magiging maayos sa iba. Di ba? Pag effective sa'yo, possibly effective sa iba. So kami muna ang pahid-pahid nito. Pahid kami, pahid. Alam ba ninyo, ni misis ko? Di man naniniwala dito?
Binabalik ko na doon sa kaibigan ko. Sabi ko, balik ko na lang. Hindi man po ito mura. Pinautang sa akin. Utang mo na niya. Hindi man namin ginagamit. Ginamit mo niya. Sabi ko, paggamit ko na. Nang gamitin namin, mga kababayan, naging maayos, naging effective sa amin. Sabi ko, member ako, ikako. Baka pwede ako magbinta-binta. O sige, niya. Ganon po, in like manner po, mga kababayan, yang bakuna ninyong mga ulupong kayo, laklakin mo na ninyo. Pag hindi kayo nangisay, dyan sa turok ninyo, o di wow, okay. Pwede na ninyong sabihin, okay, turok din po kayo, protection ninyo ito dito sa COVID. Gusto ninyo ng... Pero hindi man dapat ini-impose. Ito ba, ini-impose ko sa inyo? Sabi ko, itong Firmax, immune system booster, nakakaboost ng, strengthen ng immune system. Pipilitin ko kayo? Hindi. Sinasabi ko lang, yung gusto lang. In like manner, dapat ganon. You have to oppose mandatory vaccination. I'll not oppose vaccination. I will oppose mandatory vaccination. Anong karapatan ninyo sa buhay namin? You determine our future, the lifespan? Anong karapatan ninyo sa buhay namin? Kayo ang nagbigay sa buhay namin? Nabuhay ba kami dahil sa inyo? Pangalawang tanong, inyo ba ang mundo? You own the world? That is why you are dictating kung anong gusto ninyo, anong nangyari sa mga tao? Sino kayo sa buhay namin? We are not your property. We are a creation of God, the Father in heaven. At lahat tayo may karapatan dito sa mundo. Tama po? May Sabi ko po sa inyo. They are actually playing God. Payag kayo? This cabal are playing God. But they are not God. They're actually inspired by Satan. They are actually, mga kababayan kasi, Luciferians. Yan ang sinasabi ko po sa inyo. Kaya ang iniisip po nila, di man ikabubuti natin, ikasasama ng mundo at ng buhay natin. Payag kayo? Si George Manuel, Sir Dan, watching po from New Zealand. Panalangin na lang po natin ang kailangan natin sa Ama natin nasa taas po na siyang gumawa ng langit at lupa. Salamat po. Tama po kayo. Fervent prayers yung kailangan po natin. At hindi ko pa rin sinusuko. We pray for our President. Na sana po mabago ang kanyang pananaw. At pag hindi nabago ang kanyang pananaw, at least yung tungkol dito po sa bakuna, unahin mo na po nila yung lahat ng mga government officials. Hindi ako, wala akong kontra. Gobernador, mayor, punong barangay na wala nang ginawa, maghabol ng mga asymptomatic. Bilang ng bilang. Okay po. So, yung mga magta-try nito, diretso na lang po kayo sa aming messenger. Ngayon, ito po yung ating mga baliktad lang. Hello, Madam Eileen. Ha? Sa dito baliktad. Ganyan. Para makita.
Di bali, okay lang. Hindi ka mag-ilim. Diyan. Oh. Mamaya po, yung inyong mga, yung inyong mga reactions, babasahin po natin. Tama-tama lang. Okay po. Belinda Raquelo, 100% tama ang sinasabi mo po. Walang totol ang mga tao. Bakit ginagawa niyong tanga ang mga tao? Sana makarma kayo sa ginagawa ninyo. Ruben Losa, ayaw po nila Sir Dan para sa mahirap lang ata yon. Ayun, totoo yung sinasabi mo. Ang una nilang tatargetin po para hindi makarefuse. Sinasabi ko na po sa inyo. Ang una nilang target, sinabi mo siya ng Pangulo, yung recipient ng SAP, una kayong babakunahan. Pangalawa, yung 4-piece, 20 million. 4-piece recipients. Kayo po na mahihirap. Yun sabi ng Pangulo, unahin ko yung mahihirap. Bakit unahin na ninyo ang mahirap? Kayo po ang dapat mauna. Kasi kayo, kailangan namin. Yung mahirap po wala mang posisyon sa gobyerno Recipient lang po sila. So bakit unahin yon? Wala man yung papel na ginagampanan, tumanggap at kumain. Di ba? Wala mang posisyon yun sa barangay para maglingkod sa mga tao. Recipient nga, mahirap Bakit unahin mo yun na proteksyonan? Ang kailangang proteksyonan kayo. President, sundo sa tanod. Kasi yung naglilingkod sa mga tao, they should be shielded, they should be protected, they should be immunized. Para hindi mahawa ng sakit, tama ang linya ng argumento ko. Tama. Kayo yung laging kasalamuha kasi ikot ng ikot. Ayaw namin kayong mahawa. Hayaan na ninyo yung mga mahirap na yon. Ang daming mahirap, hindi man po nagka-COVID. Hindi nga. Wala man. Nagka-COVID yung mga frontliners. Mga doktor, nurse. Di ba yun ang nasa lista ninyo? Senador. Paano unahin mo yung wala sa rason? Kayo, nasa isolation kayo. Para hindi na kayo mag-isolate, perpetual isolation. Pag kayo ay na bakuna na, o di invincible na kayo, mahal na Pangulo. Di na kayo tatablan Ano pang rason? Di ka pa lumabas. So, pwede ka nang umikot uli. At hindi mo na kailangan mag-mask, social distancing, kasi immunized na Di ba yun ang sinasabi ninyo? Hindi na ang tatablan. Wala na. Tapos na. Open na. Economy. Balik tayo sa crowding. Di ba? Wala namang papel sa mundo itong mga... Wala mang papel sa barangay. Pag may pagtitipon, pupunta sa barangay, nasa lista ako. Reklamo sila. Diyan niya ako linisan pinulitika ako ni Kapitan. Yun man lang po ang papel nila. Bakit mo ibabakuna yon? Jose Perez Oco IV. Sir, yung pagpardon kay Pemberton, geopolitics pangontra sa China? Possibly. Tama ka. Monsoon science.
Second commandment po ng GG Guide Reproduction Wisely, improving fitness and diversity. Ibig sabihin po ng wise fit reproduction, yung gusto lang nila na race diversity really means less diversity. Baliktad nga po, magsalita po sila baliktad. Tawag dito. Nakalimutan ko yung pangalan nun. Sinya Arcilia, huwag lang tayong sumuko sa panalangin, walang imposible sa Panginoon. Lagi lang ating sandigan sa lahat ng oras ang ating buhay ang tiwala sa Kanya. Berinia Malonzo, nakakatakot na talaga ngayon dito sa Pilipinas. Nasa kamay na ng mga taong bayan ang pagsalba nitong bayan. Wala nang kwenta ang pamumuno ng gobyerno. Kilos mga kababayan ko. Leo Reyes, yan ang hinihintay nila na magkaroon ng revolusyon. Ako, kabit, bayaran na nila ang itong 1 milyon. Di ako magpapabakuna. Gusto ko pang mabuhay ng marangal. Bible study life, napakasama nila, Sir Dan. Wala silang awa sa tao. Sinasabi ko po sa inyo, kaya po ako, sabi ko, we pray for our leaders. We pray for our president. Kasi po, ang kalaban natin, di man po yung Pangulo. Di man po siya. Biktima po ang Pangulo eh. Biktima ng kabal. Yung kabal din, na members of the kabal, biktima rin. All of them are victims. Sino ang totoong kalaban po natin? Diablo po. Ang nagpapaikot po dito sa mga leaders na to, mga kabalyero, including our leaders in this country. Si Satanas. Diablo. Napakalinaw po ang sabi sa Bible. We are fighting not against flesh and blood, but against powers, principalities, dominions in higher places. Yon ang kalaban natin. Kaya ipanalangin natin yung mga leaders natin. Sinasabi ko lang na mauna kayo. Ang punto ko po, kasi gusto ko silang gisingin sa katotohanan. Kung sila ay naniniwala, honestly believe, na ligtas ang bakuna, dapat mauna sila. Pero kung hindi sila naniniwalang ligtas, bakit pa nila ipipilit ito? Pagkatapos, gusto nilang mauna, tayo. Oh, that's unfair. Nagagamit po akong reverse psychology dito. Binabaliktad ko po. Kasi po, baliktad din ang utak nila. Baliktad. Di baliktadin ko rin ang strategy ko ng attack. Yun ang gusto ninyo, sige. Laklakin ninyo. Yun pala ang gusto ninyo. Pagkatapos, gusto ninyo mauna kami. Mali. Unahin ninyo, sarili ninyo. Jorik Bondok, bakit po lahat ng mahirap susunod sa kanila kung buhay na pinag-usapan? Kaya nga magkakaroon ng krimen dahil mahirap na kinakawawa pa. Pag di sumunod, ikukulong pa, gagawin ng mahirap, natural. Yun nga po. Kaya yun ang tinatanong ko rito. Congressmen and senators, hindi kayo makikialam dito? Sa mga resolusyon ng Kasi mayayaman kayo, hindi man kayo for peace. Hindi kayo makikialam. Pero pag eleksyon, gusto ninyo yung mahirap kasi binobola lang ninyo. Iboto kayo. Naging senador kayo, congressman dahil sa kanila. Gamit lang nga ninyo sa politika. Matagal pa kasi ang politika, kaya hindi kayo nagsasalita. Bakit yung mga mayayaman nagbumoto sa inyo? Yung mga mayaman, hindi mo basta yun pakikuan niya sa'yo. Kandidatura mo.
Mabubuhay akong wala kayo. You see? O ngayon, dito sa isyong ito, di man ninyo sinasakluluhan yung mga mahirap? Malalagay sila sa problema? Yung bumuto sa inyo? Wala kayong paki? O ngayon, di ninyo kikwestiyonin in Congress and in the Senate? Sasabihin ninyo, bakit gagawin ninyong ginipig yung mahirap? Unahin ninyo yung sarili ninyo dyan sa ITF? Kayo yung nag-endorse niyan? Tapos, gagawin ninyong eksperimento yung tao. Mahal kong mga tao, hindi ko yun hayaan na maging eksperimento ninyo. Kung kayo naniniwala, di kayo. Pagligtas na, kayo nakaligtas kayo, di okay. Sabi ko sa inyo. You have to ask. We request our senators and congressmen. Is this mandatory? Pag ikaw ay na-random pick up, pack in the barangay, can you refuse? Pag hindi ka maka-refuse, ano yon? Di ba yun violation ng constitutional rights ng isang tao? Wala sa inyong umiimik eh. Tulog ba kayo? Magdating doon sa mga kung ano-anong kalukuhan, rights ninyo, ang iingay ninyo. Dito sa totoong rights, constitutional rights na nalalagay sa alanganin, tahimik kayo. Yan ang walang yung mga taong ito. Body pyesa. Ang hindi ko maintindihan, Sir Dan, tulad ng barangay namin, maliit ang cases ni Kopit. Bakit kami tuturukan? Di sila na lang paturok. Sabi dito, top 10 daw. Top 5 to 10. Pag kayo ay nakasama doon, pipick up doon, random. Pupuntahan kayo ng mga health workers. Nangunguna doon, si Udas. Belinda Raquelo, 100% tama ang sinasabi mo po, walang total. Ay, Logita Sumayo, good PM Sir Dan, salamat sa lahat. Ikaw na lang nagpalakas sa aming kalooban ng mga nangyayaring ito sa ating bayan. God bless po sa buong family po ninyo. Mayroon na rin pong paisa-isa na mga vloggers dito. Tulad ng Katipunan TV, Ibots Valdez. Hello Sir Jim, kauli dyan sa Stockton, California. Nanonood sa atin. Erechki, Alki, ang dapat pangambahan ng mga tao, yung pag nakuha na ang tiwala ng marami dahil yon ang matindi. Majority po, sa kanila, kuhang-kuha nila. Kasi po, kontrolado nila yung information. Tayo nga, kukunti na lang yung nanonood sa atin, restricted pa tayo. Yung mainstream po, kuha nila lahat. Wala sa mainstream ang pwedeng magsalita ng ganito sa sinasabi ko. Wala. Sa Amerika, in Europe, ang nagsasalita ng ganito, small TV stations, mga local, at mga vloggers. The rest, the giants, CNN, ABC, BBC, and funders po nila sila. Diyon. Negosyo ang protection, ang pinoproteksyon na nila, negosyo nila. Hindi man po buhay ng tao. Wala. So, maraming salamat po. Bukas naman, this is your host, Dante Maravillas. Bullseye. Bye-bye po, mga kababayan. Kuya, madali lang po ha. Hindi ko ma-op. Ay, ito pala.